Si Judas wala dito. So, saan man ako pumunta, sunod ka sa akin. Okay. So, anong title ng ating lesson? Huwag kang sumunod kay Jesus ng malayo. Yan po ang ating pag-aaralan ngayon. Sino sa inyo rito ang followers ni Jesus Christ? Taas ang kamay. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, if you want to follow me, you must deny yourself, take up the cross, and follow me daily. So mga kapatid, tayo ay tagasunod ng Panginoong Jesucristo. At kung ikaw nilang ay susunod sa Panginoong Jesucristo, siguraduhin mong malapit ka sa Kanya. Dahil mga kapatid, kagaya ni Pedro, sa takot niya na siya ay hulihin din, sumusunod siya sa Panginoon pero napakalayo ng distansya. I tell you mga kapatid, yamang ikaw ay nagpasya at binigay mo na ang buhay mo sa Panginoon, seryosohin mo na ang pagsunod mo sa Panginoon. Kailangan huwag kang sumunod sa Panginoon na merong distansya na napakalayo dahil merong pong panganib pag ikaw ay sumusunod sa Panginoon ang may kalayuan. Kung susunod ka rin lang sa Panginoon, lalakad ka sa Panginoon at kasama niya kagaya ni Enoch, dumikit ka sa kanya mga kapatid. Hallelujah! Wag mong kailangan na ikaw ay lalakad susunod sa Panginoon na malayo sa Panginoon. Sino dito mga kapatid ang isang taon na sa Panginoon? Sino rito ang 2 taon na sa Panginoon? Sino rito ang 3, 5 taon na naglilingkod sa Panginoon? You don't hold a guarantee in your hand na sa susunod na taon, sunod na dekada, andyan ka pa sa Panginoon, di ba? How old are you, sister, sa Panginoon? 7 years. Next year kaya dito ka, ma'am? So wala kang makakangako na andito ka pa. Dahil what we are because of the grace of God. Mananatili tayo dahil sa biyaya ng Panginoon. Hindi ko masasabi mananatili ako, pastor, hanggang pagdating ng Panginoon dahil ako ay malakas, ako ay edukada, ako ay nagbabasa ng Biblia, ako ay naging sumisiba, ako ay nananalangin at nag-aayulong. Hindi ka makakaghawak ng garanti na ganyan mga kapatid. Sabi ni Jesus, without me, you can do nothing. Patotoo lang. Teacher. Di ba? Guwapa. Pero, nawala din siya sa Panginoon. Di ba? Mga kapatid, salamat sa Diyos na pasya kang sumunod sa Kanya. Si sister, tagal-tagal na sa Panginoon. Pero, hindi garanti din niyang patagalan. Hindi rin na garanting paunahan dahil merong nauna na at may nahuhuli na nauna. Saan kayo doon? Nauna na nahuli o nahuli na nauna? Ikaw, sister. Gusto niya nahuli na. Gusto mo nauna at nauna rin mga kapatid, di ba? Hallelujah! Kaya pag ikaw ay napasya ng ibigay sa Diyos ang buhay mo, umawa ka, kumapit ka sa Panginoon, ano man mga kapatid na ang mangyari, di ba? Mga problema naman. Iwanan ka ba ng asawa mo? Iwanan ka ba ng boyfriend mo? May boyfriend ka na? Wala pa? Mahina ka mag-pray. Di ba? Kung wala ka pang boyfriend, gawin mong boyfriend ang Panginoon. Dahil hindi ka tatalitan ng Panginoon. Hindi ka tatrainuhin ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Di ba yung mga pagkasintahan mayroon niyang mga theme song, sister? Anong theme song niyo noon? Wala pa? Di ba may theme song? Oh, sister, anong theme song niyo noon? Meron? Di ba? Ang theme song noon, mga kapatid, naging Only You, di ba? Okay. Ang iba naman ay usong-usong noon si Victor Road, I'll be loving you eternally. Di ba? Hindi nagawang theme song eh. Itong nag-only you na theme song, talaga bang ikaw lang? Kasi na pagdating naman ng tinatawag mga kapatid na
Valentine's Day, ang daming mga car na only one nakalagay. Pinapadala na. Only one lang pala siya doon sa only 10, di ba? So, alam niyo ba kung ano ang temsong ni Jesus sa atin? Alam niyo? Gusto mo malaman? Ito ang temsong ni Jesus sa atin. Ano man ang mangyari, di kita iiwan. Nasa Bible yan, di ba? Di ba ba? I will never leave you nor forsake you, di ba? Hindi ka sinabing, I will not leave you nor forsake you. Sinong teacher dito? Anong kaibahan ng I will not leave you and I will never leave you? Anong kaibahan? I will not leave you or I will never leave you. Anong kaibahan? May kaibahan sa espiritu nila, may isa na yun. Pag sinabing, I will not leave you, may chance pa yan na talagang ikaw ay maiiwanan, sister, di ba? Pero, hallelujah! Pag sinabi na I will never leave you, ano man ang mangyari, mga kapatid, magkaroon man ng earthquake dito, pumutok man ang mayon volcano, mga kapatid, hallelujah! Hindi ka talaga iiwanan ng Panginoon, hallelujah! Sabi niya, I will be with you even unto the end of the world. Madama mo man siya, andyan pa rin ang Panginoon. Hindi mo man siya marinig, mga kapatid, andyan pa rin ang Panginoon. Bakit? Napakalapit ng Panginoon, di ba? Ang Panginoon, isang dang kalangan, nasa puso natin. So, pag ikaw ay sumunod sa Panginoon, gumitin ka. Praise God. Kagaya nitong sumusunod sa akin. Hindi ako makatakas eh. Praise God. Bakit, Pastor? Ito, pag ikaw ay malayong sumunod sa Panginoon, pwedeng makasingit ang diablo. Dumistansya ka Dracula. Pwede sumingit ang third party dito. Di ba minsan sa mga LDR, long distance relationship, di ba? Ang boyfriend nasa Saudi Arabia. Ikaw dito, minsan may nakakasingit, di ba? Ganon din. Pag si Satan, mga kapatid, ay hinayaan mo, pwede siyang sumingit, di ba? Sa 4:27 ng Ephesians, neither give place to the devil. Huwag mong bigyan ng puwang ang diablo dahil mga kapatid, pag merong masingitan yan, sisingit yan, di ba? Kagaya ngayon, hallelujah! Ano ngayon? Linggo! Saan ba dapat ang mga anak ng Diyos? Dapat sa simbahan. Sabi ng Bible, I was glad when they said unto me, let us go unto the house of the Lord. Pero saan ang iba ngayon? Baka andoon sa mall, andoon sa Pacific Mall, andoon sa palengke, baka andoon sa kanilang labada. Nakasingit mga kapatid, di ba? Pero huwag po pasingitin mga kapatid ang anumang bagay. Hallelujah! Dahil pag nakasingit ang diablo, magkakaroon siya ng chance na magsinit. Sabi ng Biblia, be sober and be vigilant, for your adversary, the devil, as a roaring lion, he goes to and fro, seeking whom he may devour. Lalapain ka ng leon, mga kapatid. Kaya ang diablo, sisingit yan. Praise God. Si sister, sisingitan. Hindi na makapag-pray dahil maghapon na hawak ang cellphone. Hindi si sister. Ay, isang sister. Nasa iyan kung pasingitin mo eh. Pero mga kapatid, yamang ikaw din lang ay susunod sa Panginoon. Dumikit ka na sa Panginoon. Hallelujah. Panginoon, susunod ako sa iyo. Hindi kita tatantanahan. Hallelujah. Saan ka man pumunta, mapunta sa simbahan, mapunta sa trabaho, mapunta sa opisina, mapunta sa eskwelahan. Panginoon, didikit ako sa iyo. Susunod ako sa iyo. Ayokong makasingit ang diablo sa aking buhay. Ayokong maging kagaya ni Pablo dahil sa malayo ang kasunod niya sa Panginoon. Mga kapatid, may nakasingit. Kung sabihin ng babae, kasama ka niya, no? Hindi. Yes, sa salita mo na lang, sa tono na lang, Bisaya eh. No. Yes, man. Nakasingit eh, nakapagsinungaling siya eh. Hindi na rin ang Panginoon eh. Praise God. Kaya mga kapatid, siguraduhin ninyo na tayo ay malapit at nakadikit sa Panginoon. Malapakan natin ang Diyos. Wala kasi kawain.
Pag wala ka sa kawain, isang paraan yan para makasingit ang diablo. Di ba? Sa panahon ng giyera, si King David, mga kapatid, sabi niya sa kanyang general na si Joab, sige, labanan niyo yung mga kaaway natin, dito lang ako. Kasi siya ang commander-in-chief eh. Di ba, mga kapatid, habang siya ay nagpapahingalay sa kanyang palasyo o sa kanyang veranda o terrace, siya siguro, mga kapatid, ay nagigising. Nakikintingin siya. Doon ba na sa baba, nakita na si Bathsheba na naliligo. Napakaganda ni Bathsheba. Sinong babae yan? Ayan, anak ni Eliam yan eh. Asawa ni Uriah. Dahil nga dito. Alam niyo lang story, mga kapatid. Di ba? Sinitingan niya at pinapatay niya pa ang kanyang asawa na si Uriah. Nagkaroon siya ng heinous crime, adultery, and murder. At sabi ron, mga kapatid, yun ang mababang time sa panahon ng buhay ni David na nakagawa siya ng masama o kasalanan laban sa Panginoon. He was a man after God's own heart. Pero mga kapatid, dahil hindi siya pumunta doon sa frontline, dapat may gawain, andoon ka para hindi makasingit ang diablo. May krusada, may concert, may Bible study, may conference, may summit. Doon ka, mga kapatid, para hindi makasingit ang diablo. Tandaan natin, pag wala kang ginagawa, sabi ng kasabihan, an idle mind is Satan's basketball court. Di ba? Pag tayo ay walang ginagawa kung anong naiisip natin, di ba? Praise God. Subukan mo. Wala kang ginagawa. Paano kaya? 30 na? O 31 ako, nalagpas na ako sa kalendaryo. Wala pa rin naliligaw sa akin. Patulan ko na lang kayo ang believer na naliligaw sa akin. Praise God. Palapakan natin ang Panginoon. Dalawa, pag ikaw ay malayo na sumusunod sa Panginoon, maaaring hindi mo marinig ang Diyos pag siya ay tumatawag sa iyo. Tinawag na ng Panginoon si Samuel. Ay, maliit pa siya. Lumapit siya sa kay Eli. Tinawag mo ba ako? Sabi, balik ka sa ako. Hindi kita tinatawag. Kaya may Samuel. Balik ulit siya doon. Sabi, hindi kita tinatawag. Mga kapatid, hindi din sa malayo si Samuel, kundi bata pa siya, hindi niya pa alam ang operation ng Panginoon kung paano kumikilos tumatawag ang Panginoon. Pero may mga Christian na sa layo nila sa Panginoon, pag tumatawag ang Panginoon, pumunta ka sa simbahan bukas dahil linggo na. Napakalayo nila, hindi nila marinig. Manalangin ka, anak, para ang pangangailangan at problema mo ay malutas. Pero napakalayo nila. Dito ang Diyos. Diba? Anong pangalan mo? Ay, Christian. Tama-tama, ibang kinuha kong endorser. Christian. Diba? Pero kung napakalapit mo, makatulog ka agad siya. Diba? Ganun, mga kapatid. Ang Panginoon nangungusap sa atin. Araw-araw, pag nagbasa ka ng Bible, nangungusap ang Diyos sa iyo. Pag ikaw ay nakikinig ng sermon, nangungusap ang Diyos sa iyo. Pag ikaw ay nakikinig ng Bible study, nagsasalita ang Diyos sa iyo. Pero kung napakalayo mo, mga kapatid, maaaring hindi mo siya marinig, di ba? Kaya kailangan lumapit ka, sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong napapagal at nabibigat ang luha. Lahat tayo ay inaanyayahan ng Panginoon na lumapit sa Kanya. At isang paraan para makalapit tayo sa Kanya ay manalangin tayo. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God, praise God, praise God. Minsan sa panalangin natin, sunod ka na sa aking brother. Tinutulugan natin ang Panginoon. Kasi ang ating oras na binibigay sa Panginoon, spare time na lang. Hindi natin nasusunod yung seek ye first the kingdom of God. Nagbabad tayo sa YouTube o sa Facebook. Diba? Kaya nung matutulog na tayo,
Grugi na tayo mga kapatid. Habang tayo ay nakaloob, Panginoon, purihin ka. Mga kapatid, gumagano-gano ka. Lord, dakila ka. Sinasamba kita, Panginoon. Panginoon, purihin mo ako. Panginoon, sambahin mo ako. Nakalitan na. Alam mo, maraming business na ako, mga kapatid. Nanalangin ako na bakit nanaginip na ako? Yung pala ba, nakatulog na ako eh. What will your friend react to you when you talk to him at tinutulugan mo? Ano pangalan mo, sister? Maika. Maika, kumusta? Mabuti ka pa ba? Hindi pa usap ako sa ikostulugo. Di ba? Parang insulto sa Panginoon yun, di ba? Kaya pag ikaw ay sumusunod sa Panginoon, lumikit ka, lumapit ka sa amin sa Masbate. Ang tatay ko, farmer. Meron kaming sakahan. Ang nanay ko, farmer din. Marunong din siya sa bukid. Meron kaming tinatawag na daruhan. May daruhan. Mais. May mais ang kinakain namin sa Masbate. Tama ba? Ang kumakain lang ng rice roon, yung babaeng bagong panganak. Totoo yan. Ngayon, pag panahon na ng plowing of the field, para maghasik, sasabihin ng nanay ko, okay, mag-upa tayo ng ama mag-aararo. Kasama papa ko. Ay nahahanda ng nanay ko ng masarap na ulam, pagkain. Pagkatapos sasabihin ako ng nanay ko, dahil medyo may distansya, malayo sa akin, Mick, yung Genie, Mick. Mick, agtuan ang gani ang imong papa. Paulian na sila. I-translate ko. Nick, puntahan mo na nga papa mo, pauwiin mo na dito, pakainin mo na sila. So maliit pa ako mga kapatid, may kalayuan. Kaya ang ginagawa ko mga kapatid, pagdating doon, tatawagin ko na lang, Pa! Uli na! Mga una! Sa Tagalog pa, Pa, umuwi na kayo! Kakain na kayo! Minsan gumaganon pa yun eh. Pa! Diba? Uwi na kayo! Yo! So bakit ako sumigaw? Dahil napakalayo ko, di ba? Pag ikaw ay malapit sa Panginoon, sister, pag mananalangin ka, hindi mo na kailangan sisigawan ang Panginoon, di ba? Dahil napakalapit mo. Isang ang alangas siya, mga kapatid, di ba? May mga tao pag nagpipray, napapakos dahil parang napakalayo ang Diyos sa kanila. Hindi naman gano'n ng Diyos, kahit na isip na lalaman ng Diyos, kahit na bulong mga kapatid kagaya ni Hana, naririnig ng Diyos eh. Sinong lola rito? Lola na po ikaw. Ilang taon na po kayo? Ilang taon na po kayo? 69? Sa Bible, 70 lang ang average lifespan. 80. 69? Pareho pala tayo, 69 din ako eh. Paunahan na lang tayo. So, sabi ng lola niya, dinala niya yung kanyang granddaughter, mga 5 or 6 years old. Pagdating nila doon sa church, sabi ng pastor, will you please stand up? We are going to open our Bible and we are going to read the text that we are going to preach today. Sa Amerika nangyari. Binasa ang Bible, and then, please stand up, please bow down your heads, and we are going to pray for the Word of God. Tagalogin na natin. Panginoon, salamat sa salita mo na aming napakinggan. Bigyan mo kami ng minsay na angkop sa aming mga. In the name of Jesus! Amen! Sabi ng bata, Grandma, why is he yelling at God? Bakit niya sinisigawan ang Diyos? Quiet. He should not yell at God. Maybe the reason why he is yelling at God because he is very far from God. Siguro kaya sumisigaw siya sa Diyos dahil malayo ang Diyos sa kanya, kaya kailangan siya sumigaw para marinig mga kapatid. Pero sa mga anak ng Diyos na malapit sa
kalakasan din, hindi yung bibigyan mo ng pera. Yung malakas sa Panginoon, yung malapit sa Kanya. Anong sinabi sa James 4:7? Submit yourselves to God. Anong sunod? Resist the devil and he will flee from you. Anong sunod mga kapatid? Draw nigh to God and he will draw nigh unto you. Brother Christian, imusta natin, ikaw ang Diyos. Gusto mo maging Diyos? Malawa ka na. Okay. Nababasa ko yan, di ba? Lumapit kayo sa Diyos at ang Diyos ay lalapit sa iyo. Okay? Ako itong anak ng Diyos. Meron akong pangangailangan. Meron akong sakit. At ikaw ang Diyos. Okay? Get ready, ha? Tingnan natin kung mag-gets ko. Ikaw ang Diyos. Ako si Jimmy. Ang problema ko, wala akong pera. Papunta akong Thailand. Punta akong Thailand. Okay. O naman, pre-gets ko. Panginoon, tulungan mo po ako, Panginoon, kasi wala po akong pera, Panginoon. Yung pera ko nasa asawa ko. O, tingnan nyo. Pag lalapit ka sa Diyos, lalapit din ang Diyos, mga kapatid. God cannot remain stationary. Yan ang sinabi. Kaya pag lalapit ka sa Panginoon, huwag mong hayaan na, mga kapatid, ang Diyos ay napakalayo. Lalapit din siya sa iyo. Kaya pag every time na lumalapit tayo sa Diyos, lumalapit siya sa atin. Pero bakit ikaw ay napakalayo sa feel mo? Dahil hindi ka lumalapit. Sa Diyos, mga kapatid, tama iyong kasabihan, ang sino mang may pangangailangan, siyang lumapit. Bakit palalapitin mo ang Diyos? Sino ka ba? Sino ka ba, Christian? Ano sa bago ka? Utility? May asawa ka na? Isa. Pero mga kapatid, ganiin natin. Panginoon, hindi ko gagayahin si Pedro na nung ikaw ay hinuli, sumusunod na siya sa iyo, pero napakalayo. Kaya mga kapatid, na-i-deny niya ng 3 bisis ang Panginoon. Mga kapatid, kung na-i-deny, ano kayo na-i-deny? May pagkaila. Di ba? Itinanggi. Ikaw si Anuel ka ni Jesus, di ba? Hindi po. Anuel ka, yung tulo mo ilong mo parang narinig ko yung panggamay energy ko pa ba? Ikaw talagang hindi. Ganun pa. Ganun mga kapatid. Pero kung malapit tayo sa Panginoon, I tell you, hindi natin i-deny ang Panginoon, mga kapatid. Palakpakan natin ang Diyos. Kaya kung ikaw din lang ay susunod sa Panginoon, lumapit ka sa Panginoon, mga kapatid, para mapakinggan ka agad niya. Hallelujah. Then, if malayo ka sa Panginoon, manlalamig ka. Sabi ng Bible, for our God is a consuming fire. Diba sa Hebrews 12:29? Ang ating Diyos ay nagbabagang apoy. At kung ikaw ay gusto mong uminit at mag-apoy sa Panginoon, tumingit ka. Ako yung Diyos. Kanina ikaw ang Diyos, ako naman ngayon. Nag-aapoy, nagbabagang apoy. Ito ay nanlalamig sa paglilingkod sa Panginoon. Bakit? Napakalayo ka. So ako na apoy, pag lumayo siya, manlalamig siya. For him to be on fire for Jesus, tumikit ka. Diba? Dahil mag-i-emanate ang apoy ko na galing sa Kanya. At ang apoy ko, mga kapatid, higit pa sa init at apoy ng araw. Ang araw nila lang ko lang yan kung ako ang Diyos. So hindi ako mauubusan ng apoy, mga kapatid. Kaya kung ikaw ay nangihina, nanlalamig ng lulupay-pay, walang gana, lumapit ka sa Panginoon, mag-aapoy ka. He will baptize you with the Holy Ghost and fire. Bakit? Pag ang Kristiyano malamig, pwede siyang mamamatay. Ang tawag niya ay spiritual hypothermia. Sino po mga kapatid ang nakapanood sa Titanic? Nanood kayo sa Titanic? Sino binalo? Si Rose Garcia. Diba? Lumubog ang Titanic dahil, mga kapatid, nakabangga sila ng iceberg.
at tumama sa gilid sa kanyang intable. 300 feet ang haba. Kay double walling ang Titanic. Mga kapatid, pinasok ng tubig at isang oras na, more or less, lubog ang Titanic. Alam nyo, bakit maraming 1,500 plus ang nangamatay? Hindi dahil po sa tinatawag pating, kundi dahil sa hypothermia. Dahil pag ikaw ay nakababag sa yelo for 15 minutes, babagtik ang dugo mo at ikaw ay mamamatay sa hypothermia. Kaya mga kapatid, habang si Jack ay nakaganon at nakaupo dyan si Rose, Rose, you are going to build a family, etc. etc. Mga kapatid, nalulungkot si Rose, mamaya lumubog, glug si Jack at siya po ay namatay. Ganun mga kapatid, ang sobrang lamig ay nakakamatay. Kaya pag ikaw ay nalalamig sa Panginoon, delikado ka. Kailangan lumapit ka sa apoy banal. At saan ang apoy? Nasa Panginoon. At saan ang Panginoon paglinggo? Andito sa church. Kaya meron tayong altar doon para kung ikaw ay nalalamig, ikaw ay mag-aapoy sa presensya ng ating Panginoon. At then, you cannot survive without the fire of the Holy Ghost. You cannot survive without God. Amen. Hallelujah. Ang dali-dali lang naman mga kapatid, kailangan mo lang lumapit sa Panginoon. Bakit lumayo ka sa Panginoon? Praise God, hallelujah. Sa Baguio City, kailangan mo doon ng jacket. Duble. Yung nag-fasting kami sa Baguio City. First time ko nag-fasting ng 40 days doon sa bahay ni Pastor Luis Santos. Bakasyon na. Ang dami namin. Yung iba, mga isang linggo, ilang araw, iniwan ako mag-isa. Sabi ko, akala ko sama-sama tayo sa hirap at ginagawa. Kaya ako nakapangako na, Lord, gusto kong mag-fasting ng ganun kahaba dahil nangyayari sa Bible. Ako, may takot pa ako sa gabi. Mayroon akong nyctophobia eh. Ano yung nyctophobia? Fear of darkness. Dahil nung ako'y maliit pa, mga kapatid, mahilig ako sa drama. Ano yung drama sa radio? Comics at drama. At doon sa drama noon, meron noong drama na panggabi, yung horror na gabi lang lagim. Napasok sa akin, ano yan? Subconscious mind. Dapat gabi na natatakot ako, mga kapatid, hanggang ngayon. Sinara ko yung alam ko sa mga pinto. Tapos nagbungkot ako. Ang lamig! Ilang tuble na yung ano ko, sabi ko, grabe. Kaya ginawa ko pag umaga, nagpapainit ako. Kasi ng paggabi na naman, hapon, malamig na naman. Ang ginawa ko, namulot ako ng kahoy. Kasi meron siyang fireplace. Di ba? Pinakapumulot ako ng kahoy, ito yung fireplace. Nilagay ko dyan yung mga panggato, sinindihan ko. Nung nagapoy na, dumikit ako mga kapatid. Praise God. Kung nagapoy yung dati, gumagano'n ako sunod. Nainitan ang aking katawan. At mga kapatid kapag napalayo ko sa hypothermia. Kaya kung ikaw ay nanlalamig, magtigas ka ng apoy. Di ba? It's the Holy Ghost on fire that is keeping me alive. Keeping me alive. Keeping me alive. It's the Holy Ghost on fire that is keeping me alive. Jesus is keeping me alive. Sa amin sa Masbate. Sino taga Masbate rito? Burias Island. Bagyuhin yan. Dahil yung taga Bicol, siguro masyadong makasalanan kaya laging pinabagyo. Bakit laging pinabagyo? Minsan ko pagul kayo. Pag pumagyo sa amin sa Masbate, sira yung bahay, sira yung atik, minsan mga hayop mo, pwedeng mamatay. At kami maraming manukan, pastor. At itong aming mga manukan, may mga pisok, yung may mga chicks na maliliit. Pag binagyo yan, napupuhang yung mga manok, yung mga sisiw. Pag sinabi napuhang, sobrang lamig, kaya halos sila mamatay, hindi nagagalaw. Sabi ng nanay ko, Nick, magdapupag tayo sa abuhan, magdingas ka ng apoy. Pag may apoy na, ilapit mo na yung mga sisiw na hindi na gumagalaw. Mga kapatid, may apoy na. Pag inilalapit ko na yung mga sisiw na halos patay na hindi na gumagalaw, gumagalaw pag sa kanya. Anong nangyari? Dahil sa apoy, nagkaroon ng buhay. I tell you, ang buhay mong espiritual ay nasa
Panginoon mga kapatid. Kaya mga kapatid, lumapit tayo sa Diyos sa pamagitan ng prayer at tayo ay mag-aapoy. Tandaan mo, pag lalayo ka sa Diyos, lalapit ka sa diablo. There is no middle ground. Pag ikaw naman ay lalayo sa diablo, malalapit ka sa Diyos. Dalawang bagay lang ang pagpipilian mo. Diablo o Panginoon Jesus. Kaya kung ikaw mga kapatid ay malapit sa Panginoon, I tell you, you will be on fire for Jesus. Kaya kung nadadama mo na nanlulupay-pay ka, nanlalamig ka, it's time for you to make up your mind. Magpasya ka. Lord, ayaw kong mabackslide. Ayaw kong malayo sa iyo, Panginoon. Dahil ang buhay ko ay magkawardi-wardi kung mapaplayo ako sa iyo. Gusto kong lumapit sa iyo, Panginoon. Dahil pag ako ay malapit sa iyo, malalayo ko sa tukso. Pag malapit ako sa iyo, malalayo ako, Panginoon, sa kasalanan. Pag malapit ako sa iyo, masaya ako, Panginoon. Pag malapit ako sa iyo, maraming milagro mangyayari sa aking buhay. Naniniwala ko sa milagro, mga kapatid. Praise God. Sino sa inyo naniniwala sa milagro? Oh, sa himala, sino naniniwala sa himala? Ikaw, sister. Naniniwala ka pa sa milagro? Yung himala. Naniniwala ka. Anong kaibahan ng himala at milagro? Spelling. Very good. Palamakan natin si sister. Sabihin nila pareho lang daw. Ito kaibahan. Diba? Single ka? O ito. Ang si sister, bingi, pinag-pray ko, ang tawag niya himala. Ito, dalaga, walang boyfriend, walang asawa, lumaki ang tiyan, ang tawag ng milagro. O milagro! Kunti siyempre. Ang dami kasi mga marites eh. Naniniwala tayo sa milagro, di ba? Ang Diyos natin ay hindi nagbabago. He's the same yesterday, today, and forever. Ano man ang problema mo, pangangailangan mo, He is just prayer away. Manalangin ka, manalangin tayo. Dahil ang gagawa ng Diyos ng milagro sa pamagitan ng prayer. There was a time, Pastor, nung tao sa Masara, gold mining, may mag-asawa doon na dahil 11 anyos na wala pang anak. May crusade, indoor crusade kami po. Pastor Roger Lewis, smoking nga po po. Ano na? Ang tawag ito, altar ko. Lumapit ng isang babae. Sister, anong kailangan mo? Pastor, gusto kang magkaanak. So, magkaanak. Naniniwala ka ba sa Diyos? Kaya na pala, sister? Wala ka. Alam niyo, kasama ka na. Wala ka tayo. Sakto lang isa. Yung mga kapatid, gusto mo talaga magkaanak. Sige, may asawa siya. 11 years. Okay, sister, ilihans kita. At tapos ilihans ka lang ako. Anong na-feel mo, sister? Parang may bumuka sa akin yan. Hindi ko na sinabi. Pinakialam. Basta may bumuka daw sa akin. Sunod pa akong pagbalik ko. Buntis na. May husband ha, si Mama Mary naman nabuntis sa unang husband. Nagkaroon ko sila ng big boy. Punta naman ako mga kapatid doon sa lugar ni Marcos, sa Langla. Pastor, may asawa. Pastor, pre-order naman. Gusto ko magkaanak kami. Wala naman akong power para magkaanak kayo sa Diyos kayo lumapit. Sige, pre-request natin, pinag-pray. Pagdating doon sa Kulitas ko kung pastor, may lumapit sa akin, may dala-dala ko. Pastor, kumusta na? Bakit? Okay. Ano ba? Kalimutan mo na, bakit kami ang nagpapa-pre-order sa inyo. Ito, may baby na. Ito, kung nagpaanak kayo, please God, kulihin ang Panginoon. O tanong ko sa, may dala ko doon sa Mardel o Tabaco at saka doon sa Kinuman. Last, bago during the COVID, may lumapit na naman sa akin, mag-asawa. Pastor, ito na yun. Kumusta ka na? Praise the Lord, Pastor, salamat. Ito, may baby lang kami. Nagpa-pre-order kami sa'yo. Pastor, binigyan pa ako ng pera. Pero hindi na ako nagpa-pray doon sa mga walang baby. Kasi mamaya paglabas ng baby, kabuk-kabuk. Palakpakan natin ang Panginoon.
malakas mga kapatid. Hallelujah. Pag malayo ka sa Panginoon, ikaw ay malulungkot. Diba? Pag malayo ka sa Panginoon, basahin po ninyo itong sa Psalm 16. Ang ganda po nito mga kapatid. Thou wilt, 16:11, Thou wilt show me the path of life. In thy presence is fullness of joy. At thy right hand there are pleasures forevermore. I tell you, ang pinakamasayang buhay sa mundo ay yung maging Kristiyano. Pinakamasayang buhay sa mundo ay yung ikaw ay nasa kay Kristo. Naglilingkod ka sa Panginoon. Hindi yung tumama ka sa lobo. Ang pera na uubos. Pero ang paglilingkod mo sa Panginoon, huwag ka lang mag-backslide. Hindi na uubos yan mga kapatid. Hallelujah. Pinakamasayang buhay ang paglingkod sa Panginoon. Hallelujah. Meron dyan mayayaman at papatiwalaan. Di ba? Kaya kung ikaw ay susunod sa Panginoon, dumikit ka sa Panginoon. Hallelujah. Di ba? Pag ikaw ay malapit sa nililigawan mo o sa kasintahan mo, di ba ang saya ng feeling? Diba, sister? Meron daw mga kapatid, meron daw Christian na yung naliligaw sa kanya o kasintahan niya, araw-araw bumibisita. Ano pangalan mo, sister? General. O, General, ano ba yung boyfriend mo? Araw-araw na lang yan. Ito. Umaga, inamirin ka. Inabutan ng tanghali, pinakain ng kakaliya. Inabutan ng alas 6, pinamirin ka. Inabutan ng hapunan, doon pa yung sabi ng asawa, sabi ng nanay, ano ba yung boyfriend mo? Araw-araw. Dito mo na lang ang matirahin yan. Di ba masaya? Si Jesus, ang boyfriend natin is spiritually mga kapatid, di ba? Kaya pag ikaw ay malapit sa mahal mo sa buhay, masaya nga, di ba? Ganun din tayo. Pag malapit tayo sa Diyos, meron tayong problema, masaya pa rin tayo. Ako ay masaya, ikaw ba ay masaya? Kahit walang pera ay masaya. Di ba? Kahit walang pera, masaya. Hindi naman sa pera mga kapatid natutuwa ang tao dahil may mga tao na kami pera pero masungkot pa rin, di ba? Meron tao, mayaman, gusto makakita ng kapayapaan, makakita ng kagalakan, kasiyahan. Punta siya doon, nagliwaliw siya sa buong mundo. May pera siya. Sino sa inyo dito ang may pera? Okay, yung walang pera, taas ang kamay. Yung kaunti ang pera, taas ang kamay. Yung maraming pera, taas ang kamay. Yung mukhang pera, taas niya kamay. Gusto mo makasumpong ng kapayapaan, kagalakan. Ang ginawa niya, nagliwaliw siya. Pag uwi niya, frustrated siya dahil hindi na subukan ang kagalakan at kapayapaan. Isang araw, naglilinis siya sa kanyang bookshelf. Nahulog na yun yung isang libro. Yung books niya, pastor. Lumang Bible. Pagbukas niya sa Bible, nabasa niya yung Matthew 11:28. Lumapit kayo sa akin, kayong napatagal at nabibigyan ang lupa at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. At mga kapatid, nung lumapit siya sa Panginoon, nagsisi siya, tumanggap sa Panginoon, nagkaroon siya ng kagalakan. Nagkaroon siya ng kapayapaan. Sabi niya, kung saan-saan na ako napunta, ang laki-laki ng aking nagastos, dito ko lang pala masumpungan ang tunay na kagalakan at kapayapaan dahil sa salita ng Panginoon. Nasumpungan ko na kilala ko ang Panginoong Jesus. I tell you, hindi pera ang kailangan mo mga kapatid para sumaya ka. Number 1 kailangan natin ay ang ating Panginoon. Hallelujah. Dahil pag ikaw ay may Panginoon. Sabi ng mga 70 disciples, Lord, reporting for duty. Reporting for duty, Lord. Grabe, Lord, sa pangalan mo. Si Lord ito. Lumalayas ang demonyo. Pag inuutusan namin, ang sabi ni Jesus, nakita pa na nahulog si Satanas galing sa langit na parang lintik. Nakita mo na ba si Satanas?
Tingnan niyo kagabi niyo. Wala na kung sinabi na sa nalas yung kagabi niyo. Baka inaantok na yun. Sabi niya ni Jesus, nakita mo sa Satanas na hulog na parang lintik. Eh, sabi ng science dyan sa stratosphere, meron din palang realm si Satan dyan. Kaya minsan pag tayo'y nananalangin, umuunto lang, dahil nananalangin tayo, walang pananampalataya, nananalangin tayo, pagod na tayo, nananalangin tayo, antok na tayo, nananalangin na tayo, ay nagliliwaliw ang ating isip, di ba? Nanalangin ka sa church, pagkatapos isip mo, naku, ano kaya yung pinaksin doon sa bahay, parang hindi ko yata natakpan yun, pagkakainin ng pusa. Di ba? Anong sabi mga kapatid ng Panginoon? Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan para yurakan ang kapangyarihan ng kasangat. Walang makakasano sa iyo. Pero huwag kayong magalak na ang demonyo ay lumalayas sa pangalan ko pag inuutusan nyo. Magalak kayo na ang pangalan ninyo ay nakasulat na sa langit. Yan, nakasulat na sa langit ang pangalan mo. Ikaw, sister, nakasulat na sa langit mo. Praise the Lord, sister, nakasulat. Hindi kaya nabura. May hawak na munggol ang Panginoon. Hallelujah. Kaya sabi ni Moses sa Diyos, Panginoon, napakalaki na kanilang ginawang kasalanan. Panginoon, nagsumayaw sila sa harapan ng Diyos sa kanilang ginawa. Panginoon, kung pwede, Panginoon, patawarin mo sila. Kung hindi mo sila mapatawad, burahin mo na ang pangalan ko, sabi ni Moses sa Diyos. Burahin mo na ang pangalan ko sa aklat na sinusulat mo. Anong sagot ng Panginoon? Moises, ang sino man nagkakasala sa akin, siya kong binubura. O di may munggol ang Panginoon hawa. Diba? Magawa mo na ang lahat. Huwag ka lang magkasala sa Panginoon. Dahil kasalanan lang ang dahilan para mabura ang ating pangalan doon sa aklat ng buhay. Praise God. Ano pangalan ng buong cobra? Ray Lord. Ray Lord po. Ray Lord? Ah, hindi ka mabubura, may Lord palang pangalan. Huwag tayong maging kampante na nag-baptize na tayo sa pangalan ni Jesus, na Holy Ghost na tayo, nag-speak in tongues tayo, nagpapasakop tayo sa pastor, nagbibigay tayo. Huwag tayong maging kampante. Kailangan nakadikit tayo sa Panginoon. Diba? Dahil mapalayo ka tayo sa pastor, sa preacher, okay lang, basta malapit tayo sa Panginoon. Dahil kanya-kanya ang ating kaligtasan. Ang asawa ko, hindi siya makapagligtas sa akin, and vice versa. Si pastor, hindi makakapagligtas sa iyo, and vice versa. Si Jesus lang ang makapagligtas. Kaya pag ikaw ay naglilingkod sa Diyos, huwag kang patuntik-tuntik. Huwag kang yung off and on. Simba ngayong linggo. Sunod wala. Sunod linggo, simba. Hindi pwede nga mga kapatid. Ay kung tinupak si Lord, burahin ko na nga ang araw na yan. Ay mabuti lang, hindi tinutupak si Lord eh. Maaaring ang ating mga asawa, pastor, tinutupak. Pero si Lord walang tupak. Delikado kung ang asawa natin maging si Lord. Dahil pag tinupak, pinura ang ating pangalan. Pero ingatan mo, mga kapatid, ingatan mo. Ang pangalan mo ay nakasulat. Kaya dikit ka sa Panginoon. Pag ikaw ay malapit sa Panginoon, maraming lulago. Maraming lulago. Minsan mga kapatid, nagipit ko ako. Sino sa inyo ang nagipit? 5 taon nagipit sa patalim ko makapit. Nakaluhod ako, nagpipray. Salita ko ako. Saan mo ako? Lord, minsan maganda yung umiyak sa presensya ng Panginoon. Ang iba sa atin, hindi na nakakaiyak eh. Panalhan kayo ng malaking problema para umiyak kayo. Lord, tulungan mo ako, bago na ako sa utang. Malaking problema pa ako. May kumatok. Sabi ko, sige, istorbo na ito, nagpipray ako. Bumalik. Ang bukas ko, 2 babae. Ganang hapon, pastor. Ganang hapon naman. Istorbo na ito, nagpipray ako sa Panginoon. Pastor, ginalaw ko namin, may dala kami sa kampo. May tindahan sa palengke. Sutang lang.
Maya-maya, Pastor, ibibigay namin sa iyo ito. Nakasobre. Bahala ka na dyan. Sa gawa ng Panginoon, sa pangailangan mo. Sabi ko, praise the Lord. Pray mo na tayo, sister. Thank you, Lord. Pray mo siya. Pag-uwi nila ako, pumunta naman ako sa kwarto. Binuksan ko. Ako, ganun kapatan na pera. May balot pa yung galing sa bangko, di ba? Kung sulit simento, kung sa... Nung bilangin ko, mga kapatid, 48,000. Sabi ko, Lord, sana bawat dasal ko may nakatuga. Talagang ang Diyos ko to eh. Pag meron tayong problema, pangangailangan mo, mga kapatid, sabi natin sa Panginoon, iluhod natin dahil hindi tayo pababayaan o iwanan ng Panginoon, di babayawin tayo na. Sa Diyos mo sasabihin ang problema mo. Ano problema mo, sister? Pang-tuition. Pang-tuition? Praise God, lapit ka kay Pastor. Yun! Hindi, sa kay Lord pala. So mga kapatid, alam ko may mga problema pa nga kailangan tayo. Lalapit tayo sa Panginoon. May sakit ka? Lumapit ka sa Panginoon. Pastor, meron kami kung doktora sa bus na ang pangalan ay Sonia Manalo. Hindi siya iglesia, UPC. Kung doktora sa bus, may asma siya. Minsan Pwede pala. sinusumpong ng Ayun. asma, parang ikaw ang matakot eh. General Conference sa Pamitas nito, sa layo namin, nahuli kami. Doon na kami sa pinakatuktok. Underway na yung praise and worship. Itong si Sonia Manalo lagi nang iniinda yung kanyang asma. Meron bang asma dito? May asma. Pagkatapos mga kapatid, sabi niya, Lord, pagalunin mo ako sa aking asma. Di ba? Lumapit siya sa Panginoon. Maya-maya, may parang bumulong sa kanya. Purihin mo lang ako. Yan, purihin mo lang ako. Kasi underway ang praise and worship eh. Alam mo sa kakapuri niya, mga kapatid, nag-Holy Ghost siya. Di ba? Na-revive siya, speaking in tongues, na-Holy Ghost siya. Alam mo, doon sa lugar na yun, nawala ang kanyang asma. O di ba? Hindi siya nag-asma. Nag-pray siya na may panampalataya. Kaya kung ikaw ay may problema, lumapit ka sa Panginoon. Lumapit ka dito sa altar. Ano man ang problema mo, pinagdadaanan mo, walang pera, may karamdaman, ikaw ay malungkot, ikaw ay may sakit, ikaw ay dinilang by doctors, ikaw ay walang pang-tuition, ikaw ay walang pang-matrikula, ikaw ay walang pang-pakasal, ay lapit natin sa Panginoon ba? Kung wala pang papakasalan, ilapit natin sa Panginoon. Tumayo tayo mga kapatid. Rest and tending. Diba? Alam mo ang nangyari sa kay Pedro? Naipagkaila talaga niya ang Panginoon. Dahil sumunod siya sa Panginoon ng malayo. Pag malayo ka na, nalamit ka, mahirap na mapakinggan ng Panginoon. May pagkakailan ka ang Panginoon pag malapit ka sa Panginoon. Nasubukan ko ang pagkain namin. Ito'y tinapa na prito, sinausaw sa fuka na may kalamansi at merong nilagang okra. Wow, ang sarap. Ang sarap. Bakit? Kasama si Jesus. Pero kahit minsan ang ulam mo, may ice cream ka, pero nakakalayo. Wala mo paguluhan. Kaya iyo po natin ang ating mga ulungan. Ang mensahe po natin ay napakasimple. Huwag kang sumunod kay Jesus ng malayo. Huwag kang lumayo sa Panginoon. Ang Bible study, nakit ka, dalukan. Pag-prayer meeting, dalukan. Dahil lumalapit ang siyang pinagpapala. Ano sabi niya? Lumapit kayong lahat na nabibigatan at napapagalalugha. Bibigyan ko ng kapahingan. O, bibigyan ka pala ng pagpapala pag lumapit ka sa Panginoon. Di ba nung lumapit ako sa Panginoon, pumatong dalawang babae, nagdala ng konti
38,000. Bakit? Sa Lord, ako lumapit nung ako'y gipit na gipit. Kaya kung ikaw ay may kagipitan, lumapit ka sa... Iiyak ko sa Panginoon kung kailangan. Gusto mo maglupasayo dito, lupasayo ka kasi picture namin, ipapaviral namin. Basta lumapit tayo sa kayo, di ba? Sa Diyos mo sasabihin ang Lord. Yung natin ang ating mga hallelujah, praise the Lord. Maaring sa inyo ngayon, merong ilan sa inyo na nag-iisip na mag-backslide, huwag mong ituloy. Nag-iisip na huminto na sa paglilingkod, parang asawa ko, nagsasawa na, huwag mong ituloy. May consequence na pati. Tingnan mo yung si Pedro. Si Pedro, mga kapatid, nangungunang apostoles. Binigyan ng susi ng kalangitan. Pero nung sumunod siya sa Panginoon na may kalayuan, anong nangyari, brad sister? Ipinagkailan niya ang Panginoon. Bakit ka lalayo sa Panginoon? Samantalang ang Diyos na nag-aangkay sa iyo, sabi niya sa John chapter 6, ang sino ang lalapit sa akin, hindi ko itatabo. Welcome ka. Ano mang klaseng tao, ano mang problema mo, ano man ang kasalanan mo, welcome ka sa Panginoon. Lumapit ang may pagpapakumbaba, lumapit kang nagsisisi kung meron kang kasalanan, kung wala ka namang kasalanan, lumapit kang nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Music na sponsors mo, sa Diyos mo sasabihin ang problema mo, lumapit mo. Hallelujah. Kung ako may problema, alam ni Pastor Rosel ang problema mo, mga kapatid. Ang mundo ay para akong si Atlas, dala-dala ko. Pero sa Panginoon ako lumipindi. Sa Panginoon ako lumapit. Meron po tayong pastor na nag-suicide, mga kapatid. Nung nagkaroon ng problema. Pinakausap ko doon sa airport ng Kota Kinabalu. Yung anak lang, 13 years old, nung hindi mag-up doon sa kanyang grades, nag-dictate. 13 years old na babae. Ganun ang wala sa Panginoon. Tayo, ano man ang ating problema, gaano ang kadaming kalaki, meron tayong malalapitan. Unang-una, meron po tayong pastor, kakangsil sa atin. Pero higit sa lahat, may Diyos tayong napakalangin. Kung ang problema ng mundo ay kaya malutasin ng Panginoon, ano pa kaya yung napakaliit ng problema? Mag-asawa kayo, mag-aaway kayo lagi, gusto nyo na maghiwalayan, well, hayaan mo manghimasok si Jesus. Meron kang sakit na sabi ng doktor, wala nang kagalingan. Gusto mo na lang tapusin agad ng maaga buhay mo, wag! God will make a way when there seems to be no way. Praise God, hallelujah. Mga kapatid dito sa harap, binibigyan mo kayo ng laya na lumapit. Praise God, ibabalik ko kay Pastor Rosel ang panahon. At bababa ako para inihans kayo lahat, mga kapatid. Sa Diyos mo sasabihin